Pero muntik pa pala niyang makasalamuhang muli ang dati niyang nobyang si Councilor Shalani Soledad. Halos mautal tuloy ang Pangulo. Sa kasaysayan ng modernong politika sa Pilipinas, kakaunti lang ang babaeng hindi naman presidente, hindi senador, hindi artista, pero naging sentro ng pambansang usapan. Isa sa kanila si Shalani Carla Soledad Romulo, isang konsehal na biglang naging pambansang personalidad, isang girlfriend na muntik ng maging first lady, isang babaeng minahal ng Pangulo pero hindi naging sapat ang pagmamahalan para manatili. Sino nga ba talaga si Shalani? At bakit hindi nag-work ang relasyon nila ni Pinoy? Totoo bang tutol ang ilan sa mga kapatid nito? At ano ang papel ng kanyang personal na background sa lahat ng ito? Bago pa man siya maging headline ng mga dyaryo, malayo na ang narating ni Shalani. Hindi siya lumaki sa isang makapangyarihang political clan sa Maynila. Ipinanganak noong April 27, 1980, lumaki siya sa simpleng buhay sa Catanduanes at kalaunan sa Valenzuela. Broken family ang kanyang sitwasyon. Sa loob ng 30 taon, hindi niya nakasama ang kanyang biological father. Ang kinilala niyang ama habang siya'y lumalaki ay hindi pala niya tunay na ama. Isang revelasyong lumabas lamang sa publiko noong 2010 sa kasagsagan ng kampanya ni Noynoy Aquino. Dito nagsimulang umingay ang mga bulong-bulungan. May mga nagsabing bakit ngayon lang ito lumabas? Bakit hindi ito naipaliwanag ng mas maaga? May ilan na nagtanong kung may tinatago ba. Bagamat ipinaliwanag ni Shalani na komplikado ang sitwasyon ng kanyang pamilya at hindi niya kontrolado ang nangyari sa kanyang pagkabata, naging mitsa ito ng intriga. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa mundo ng politika, ang personal na buhay ay hindi na personal. Ito ay ginagawang usapin ng publiko. Pero bago pa ang lahat ng iyon, nagsumikap si Shalani sa sarili niyang paa. Nag-aral siya sa De La Salle College of St. Benilde. Naging staff siya sa Senado sa opisina ni Senador Panfilo Lacson. Pagkatapos, naging reporter sa UNTV, naka-assign sa Congress Beat at Malacanang. Doon niya natutunan ang galawan ng kapangyarihan, kung paano ginagawa ang batas, kung paano umiikot ang impluensya. Noong 2004 sa edad na 24, tumakbo siyang konsehal sa Valenzuela. Bata, fresh face, articulate, nanalo siya. 3 sunod-sunod na termino siyang naglingkod hanggang 2013. Sa lokal na politika, nakilala siya sa mga programang pang-edukasyon at social services. Hindi siya nasangkot sa malalaking issue ng korupsyon sa kanyang lungsod. Tahimik, maayos, disente ang imahe. Pero ang tahimik na konsehal ay biglang naging pambansang personalidad nang pumasok si Noynoy Aquino sa kanyang buhay. Unang nagkita ang dalawa noong 2005 sa isang SONA coverage. Reporter si Shalani, kongresista si Pinoy, hindi pa yon ang simula. Year 2008 nang muli silang magkita sa isang dinner gathering. Mas nagkausap, mas nagkalapit. Ayon pa sa kwento ng mga malapit sa kanila, nang ipakilala si Shalani, nasabi raw ni Pinoy, "Yan ang tipo kong babae." Kadira na bro! Hindi ko kaya! Oh my God, I thought I was the baduy one in the family. Kinabog ako ni Noy sa linyang yon. Si Noy kasi may mood siya na very sweet. September 5, 2008, naging opisyal ang relasyon. Sa simula, pribado at tahimik at simple. Pero nang pumanaw si Cory Aquino noong 2009 at tumakbo si Noynoy sa pagkapangulo noong 2010, naging pambansang usapin ang kanilang relasyon. Si Shalani ang laging nasa tabi ng kandidato. Mahinhin, disente, hindi maingay, hindi showy. Maraming Pilipino ang natuwa. Tila siya ang perpektong modern Filipina na maaaring maging first lady sa gitna ng kampanya. My role would be always sa likod lang ako ni Noy. I would want to be a strong backup system for Noy. May mga kwento ng sakripisyo. Kahit pagod si Noynoy, may 20 minutes birthday dinner para kay Shalani. Kahit busy si Shalani bilang konsehal, umiikot siya sa iba't ibang probinsya para mangampanya. Sa paningin ng publiko, parang fairy tale sa gitna ng politika. Pero sa likod ng mga kamera, may mga bitak. May mga chismis na hindi raw siya ganoon kalapit sa mga kapatid ni Pinoy. Hindi ito kailanman direktang kinumpirma ng pamilya Aquino, ngunit may mga ulat
at insider accounts na nagsasabing may distansya. Isa sa mga isyung lumutang. Noong panahon ng matinding pagdadalamhati ng pamilya dahil sa pagkamatay ni Cory Aquino, tila hindi raw alam ni Shalani kung paano haharapin ang emosyonal na sitwasyon. Inamin niya sa interview na hindi niya alam kung paano i-comfort si Pinoy noon. Para sa isang pamilyang kilala sa pagiging close at expressive, maaring naging malaking factor ito. Dagdag pa ang issue tungkol sa kanyang ama. Sa isang pamilyang mataas ang pagpapahalaga sa transparency at legacy, anumang bahid ng kontrobersya ay nagiging sensitibo. Pagkatapos ng eleksyon, nanalo si Noynoy at doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Ang boyfriend ay naging presidente ng Pilipinas. Ang simpleng date ay naging security nightmare. PSG, Media Protocol, 24/7 meetings, state visits, crisis management. Ang oras ng Pangulo ay hindi na kanya, pag-aari na ng bayan. October 2010, naghiwalay sila. Mutual decision, ayon kay Shalani. Dahil sa kawalan ng oras, communication gap, pressure ng presidency, ngunit sa publiko hindi nawala ang tanong. May impluensya ba ang pamilya? May hindi ba talaga boto? O talagang hindi lang kinaya ng relasyon ang bigat ng Malacanang? Sa kabila ng breakup, nanatiling tahimik si Shalani. Walang tell-all interview, walang paninira, walang revelasyon. Sa halip, tinanggap niya ang alok ni Willie Revillame na maging co-host sa Willing Willie, isang malaking shift mula politika papuntang primetime entertainment. Doon siya lalong sumikat. Naging cover girl siya ng Cosmopolitan noong 2011. Tinawag na It Girl of Politics, classic Filipina beauty, grace under pressure. Para sa iba, simbolo siya ng babaeng nasaktan pero bumangon. Para sa iba naman, isa siyang political celebrity na nakinabang sa exposure ng kanyang relasyon. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Noong 2012, ikinasal siya kay Roman Romulo, kinatawan ng Pasig. Engrandeng kasal, mga prominenteng bisita, at kabilang sa mga ninang Janet Lim Napoles. Nang sumabog ang pork barrel scam noong 2013 at naging simbolo ng korupsyon si Napoles, muling nadikit ang pangalan ni Shalani. Ipinaliwanag niya na social acquaintance lamang at walang kinalaman sa anumang anomalya. Ngunit sa mata ng publiko, sapat na ang koneksyon para magdulot ng pagdududa. Sa usapin ng pagmamahalan, gaano ba kalalim? Si Shalani, makikita sa kanyang dedikasyon noong kampanya at sa kanyang pananahimik matapos ang breakup. Hindi niya ginamit ang breakup para sirain si Pinoy. Nang pumanaw ang dating Pangulo noong 2021, nagpaabot siya ng respeto at pakikiramay. Si Noynoy naman sa sarili niyang paraan, pribado, reserved, ipinakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras kahit saglit at pagrespeto matapos ang kanilang paghihiwalay. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung magkaiba ang mundo. Ang isa Pangulo ng bansa, ang isa lokal na opisyal na biglang naging pambansang simbolo. Ngayon si Shalani ay mas tahimik na, asawa ni Roman Romulo. Aktibong sumusuporta sa mga proyekto sa Pasig, negosyante, social media presence na nakatuon sa fashion at advocacy. Mas pribado ang buhay, mas kontrolado ang exposure. Mula sa pagiging babaeng inaasahang maging First Lady ng Malacanang, naging halimbawa siya ng isang love story na hindi kinaya ng kapangyarihan, pressure at politika. Ang tanong na nananatili, kung hindi naging Pangulo si Noynoy, magtatagal kaya sila? Kung walang pressure ng pamilya at media, mag-iiba kaya ang ending? O sadyang may mga pag-ibig na dumadaan lang para turuan tayo, hindi para manatili? Sa huli, ang kwento ni Shalani at Pinoy ay hindi lamang kwento ng romance. Isa itong salamin ng kung paano binabago ng kapangyarihan ang personal na buhay. Isang paalala na sa likod ng Malacanang at mga campaign rally, may mga pusong tao pa rin, nasasaktan, nagmamahal at minsan kailangang bumitaw.